What up mga solid subscribers, no? So ngayon manood po tayo na itong isang hater po siya ng SB19, no? So actually sinave ko tong video to guys, sinave ko siya, no? Hindi na yata to sa kanyang channel lang guys. So na-refer lang po ito ng aking kaibigan, no? Sabi niya i-save ko na nga raw agad. So sabi niya nga sa akin, ano siya, 18 siya guys, no? And sinabi niya nga sa akin na meron nga daw ng babash siya SB19. Ito nga yung YABNF, tama ba? YABNF. I don't know kung tama yung pronounce ko ng pangalan niya or YouTube channel niya, pero yun yung YouTube channel niya. And sabi nga niya, isave ko na raw agad kasi nabura daw yung una. Nabura daw ba sa channel niya. And ito nga, panoorin natin. And ito sinave niya sa akin. Sinave ko na lang siya sa aking computer niya. And buburahin ko din agad to. Hindi ko sisave yung mga ganitong klaseng bagay. So ito guys, pakinggan natin kung bakit ang daming trigger dito. As in, ang daming trigger talaga. And actually, may mga nakita po ako mga YouTube reactor, mga streamer na nanonood nito, no, like gigil na gigil sila. Hindi ko pinapanood sa kanila kasi hindi ko pinapanood kasi gusto ko talagang buong video, like gusto ko talagang makita kung bakit sila trigger dito, no, as in. And nakita ko nga, ito, panoorin natin guys, no, and alam ko yung mga 18 na mga trigger dito, pero ito yung mga opinion ko sasabihin niya. Pero hindi natin lang, baka hindi naman ganun kagrabe, no, baka naging OA lang yung iba. Pero malay natin, may dahilan din kung bakit na trigger po talaga, triggered yung iba, no. So ito, let's all watch this. Trash, like SB19 is trash. Y'all Okay. SB19 is trash. Okay, tuloy natin. Bakit niya nasabi yun? Y'all think unsubscribing for me because I called these little niggas trash? It's not gonna hurt me because I'ma go up regardless. I'ma go up regardless, chat. Man! I'ma go up regardless. Ibig sabihin niya, doon pa lang guys, YouTube iniisip niya as pera. Come on bro, kung iisipin ng pera lang ang YouTube, hindi ka mag-grow. Ako guys, medyo mabagal yung growth ng channel ko pero wala akong pakialam. Gusto ko lang talaga makapanood ng mga videos. Pero siya iniisip niya ang YouTube as a money making something, no, money making no, sideline something, no, mga ganun, no. Pero like, come on, chat. This shit is ass. I want everybody that's in chat to spam ass right now. Spam ass. Hold up, let me make the thing bigger so they go. so ini-encourage niya yung mga tao na magsabi ng ass. Okay, sige, tuloy pa natin. Medyo na-triggered na ako pero gusto pang patapusin to guys. I'm gonna upload this. I'm gonna let them know. I want everybody to spam ass right now. Everybody spam ass and trash right now. Like spam it. Spam it, spam it. Spam trash right now. Spam trash right now so they know how. Like thank you. Thank you. Thank you, chat. They are trash. SB19 is trash. Oh. Thank you. Thank you, chat. Thank you, chat. Gusto ko malaman kung ba't niya sinasabihan trash ang ating mahalima, no? Gusto ko malaman. Puro siya lang siya trash Puro siya trash. Like, bakit? I want them to notice. I want them to know. They trash. Kasi? I don't care if y'all unsubscribe from me. Y'all doing me a justice. They trash. Trash. Kasi nga, sabihin mo kung bakit. Puro ka trash, sabihin mo kung bakit. Kasi gusto namin malaman kung ba't mo sinasabihan trash. Or hater ka lang, or baka ayaw ka nang sabihin yung isang word. They said where's K-pop. The crazy thing is they not K-pop. They want to be K-pop. Okay. So yun, kasi wannabe K-pop. Like, we don't listen to this trash shit. Like, this shit is trash. It's trash. It's trash. And look, chat, I'm about to post this video right now. And look what the comments gonna say. I'm gonna post this video right now, chat. Look what they gonna say. They gonna call us racist and they gonna call us Ikaw nagsabi niya na yun yung gusto kong sabing word kanina. Yung R word na yun. Pero hindi ko sinabi. Pero ikaw nagsabi. Look what they Kaya siguro hate niya ang SB19 because siya ay yung R word na sinabi niya. Ayun yung gusto ko sabihin sa kanina, pero siya na mismo nagsabi. gonna say. They gonna call us racist and haters.
Like, ain't nobody hating on these kids. Wait, stop making. This shit is trash. Throw that shit in the way. Stop making music. This shit is ass. Sa kanya rin siya nanggaling, guys, no? Ayaw makita mukha mo. Wala saan na yun. Yan. Maglaho ka sa screen. Ayaw makita mukha mo. So yun, guys, binanggit niyang kids, no? Yung sa dulo, bandang dulo ng kids. So these kids are trash or something, these kids. So, you know, bata pa lang pero ang mahaliman natin, di ba, hindi nasisimula itong gento na to, nasa bandang na sila ng career nila. Pero alam mo yun kung nagsisimula pa lang isang bata pa lang sila, tapos hini-hate mo na, ano pa yung chance nila mag-grow kung i-hate mo na agad sila, no? So, yun, tapos na tayo dun sa issue na yun. Isa pang sinasabi niya, trash daw ang SB19 because sa music nila, hindi daw maganda. Come on, bro! Yung music nila, guys, sila po yung gumagawa mismo. Like, although, syempre, may nag-arrange ng music, pero yung idea lahat sa kanila po. Saan kayo makikita ng isang artist na sila rin yung gumagawa ng kanta, sila rin gumagawa mostly ng sayaw, sila rin yung nagko-compose ng kanilang kanta, and then sila rin po yung nagde-direct mostly ng kanilang, although na hindi lahat, pero may time na ganun. Nagde-direct mostly ng kanilang music video or what. Saan po kayo makikita ng ganun? As in, napaka-talentado na itong mga batang to. Sa kayo makita ng ganyan. I think sinasabi niya tong mga bagay na to dahil hindi niya pakialam ang ating mahalima. And sinasabi niya na K-pop wannabe ang ating mahalima. Okay, sige, K-pop wannabe. And alam naman natin na doon nagsimula ang ating mahalima, na inspired sila sa K-pop. Pero kung fan ka talaga ng P-pop, talagang, and ito, especially SB19, nahihiwalay na po nila ang identity nila sa pagiging K-pop, no? Sa pagiging K-pop, no? And kahit sino naman, guys, hindi lang naman sa Pinas nangyayari yan, like yung pagiging K-pop, sobrang influence po sa kanilang sa kanilang pop music, no? Sobrang laki ng influence po talaga ng K-pop po talaga, no? Pero guys, alam mo yun, yung kanta ng SB19, sobrang ganda. Para sa akin, sobrang nagagandahan talaga ako, no? And siya, na sinasabi niya trash ang SB19, I think siya yung trash dito kasi hindi niya alam kung paano ma-appreciate ang isang kanta, hindi niya alam kung paano ma-appreciate yung mga craft na ginagawa ng ibang tao, no? Ito kasi mahirap pag wala kang alam sa isang bagay pero ang dami mong satsat. Ako, aminado ko, there are times na nagkamali ako sa paggawa ko ng videos, may mga nasabi ako, pero never ko naman sigurong dinaw ng ang mga tao, like sobrang diniin ko sila sa isang bagay na ganito, no? And actually may sasabihin man ako negative, pero alam mo yon, meron akong positive na sasabihin, like kunyari, tayo nyo, di ba? Ito, example ko na rin siya, si Trash Boy. Trash Boy na lang, hindi ko na alam pangalan niya, basta Trash Boy. Si Trash Boy, di ba, pinagbigyan ko siya, hinayaan ko siyang i-explain yung gusto niya sabihin. Okay, sige, hindi muna ako magko-comment, papakinggan ko muna buong video and lahat panoorin. Pero walang sense yun, sinasabi niya talaga, as in, guys, walang sense, as in, dahil lang K-pop wannabe daw ang SB19, kaya hate niya ang SB19, no? And doon pa lang, yung dahilan niya na napakababaw. Come on, bro, kung i-hate mo SB19 dahil siguro hindi ganun talaga kaganda yung kanta nila, or baka dahil hindi sila ganun kagaling sumayaw, and sabihin natin kung professional dancer ka or professional singer ka, okay, sige, irerespeto ko yun. Pero etong si Trash Boy, ano bang dating nito? Ano bang naabot nito, no? I think sa the way he speaks, I think he's just a normal guy lang, guys, no? Ilan naisip ko, ilan na sabi ko, hindi ko man alam, pero the way he talks, hindi siya professional sa mga sinasabi niya. Sobrang alam mo yun, yung mga gantong ugali, hindi yung makikita mostly sa mga million subscribers na YouTubers talaga, as hindi sila yung ganun kasi usually mga sikat na tao talagang alam nila yung mga tama at mali, pero siya, kung sikat man siya or what, ba't ganito pa rin ang utak niya, I think may mali na sa kanya para sa akin. And ayun nga, balik tayo dun sinabi ko kanina, ako nagsasabi ako negative sa isang bagay, pero parang sinasabihan ko pa rin in a positive note, like kunyari lang, ako, sa akin sarili ko na, kunyari, uy, si Point to Peds, hindi ko gusto yung pagsasayaw niya, medyo ang lamya. I think mas maganda yan kung
sobrang titigasan niya yung galaw niya and like lalagyan niya ng sharpness yung galaw niya and intensity yung galaw niya, no? Pero sa ngayon, maganda yung galaw niya pero may lam niya. Pero I very soon, I think mapupursigin yan and mapupush niya yung sarili niya dyan. Kasi nakikita ko malinis na yung galaw niya and yun na lang talaga ang kulang sa kanya, no? And pag nagawa niya yun, I think magiging package na talaga. Sobrang galing niya. So, ganun dapat. Siya, sinasabi niya, trash, 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 K-pop wannabes, di ba? Puro ganun sinasabi niya. Maganda sana sabihin niya, trash, K-pop wannabes. In Tagalog ko na sabihin. Sasabi ko niya, sinabi niya, trash, K-pop wannabes. Sana ang gawin nila is, gumawa sila ng kanta. Magaling sila sumayaw, magaling sila kumanta. And sana, ibalandra nila yung mga gantong bagay and maging ano sila ganto and sobrang susuportahan sila ng mga tao pag ganto and yun mga ganyan like bibigyan niya ng chance like ibuboost niya rin on the other side yung SB19 wala puro negative sinabi niya no so kung magsasabi ka ng negative samahan mo ng aral or samahan mo ng lesson talaga no and wala nonsense mother. So yun guys I think that ano siya na rin nagsabi no yung R word yung RACIST. Siya na mismo nagsabi ng word na yun. Ayun yung gusto ko sabihin kanina pero siya na mismo nagsabi. No? I think ganun siya guys. No? RACIST. Tama nga. Akala ko nagkamali ako ng akala ko mali yung spelling ko. No? Siya na rin nagsabi. I think ganun siya. Hindi ko alam guys. Hindi ko alam. I think ganun siya kasi sobrang hindi niya alam yung sinasabi niya. No? Kasi pag mga ganito may problema yung mga gantong klaseng tao. No? So I think bakit niya binura yung video? Dalawa lang yan. I think dahil na mass report or baka siya mismo nag-down ng video. No? So, kung kaya mong panindigan yung video mo, no, wag mong buburahin. Hayaan mo lang. Sige, hayaan mo lang. Kung gusto mo magsabi ng masama or ganito, sige, panindigan mo yan. Pero bakit mo binura? I think, natakot ka rin. No? Sinasabi mo, wala kang pakialam kung wala kang subscribers. Okay, go, no? Pero, wala, ba't mong binura? Ba't mong binura? Wala rin pala yung mga sinasabi mo, no? So, ayun lang, wala yung sinabi mo. Parang ikaw rin yung kumain sa sarili mong words. So, sabi mo, wala kang pakialam and then money, something lang. And ba't mong binura? I think kasi natakot ka kasi baka mawalan ka ng YouTube channel, mawalan ka ng pera. So, ayun lang, ayun. Ako, aminado ako, kumikita ako sa YouTube. Pero hindi ganun sobrang laki, guys. As in, hindi ganun sobrang laki. Like, yung kinikita ko sa YouTube, hindi siya makakabuhay ng sarili. Like, pag nag-focus ako dito. Hindi talaga as in. Talagang passion ko lang po talaga ang pag-YouTube. Talaga as in. Sobrang passion ko lang po pag-YouTube. Sobrang saya lang na gumawa ng video, no? So, siya, kung iniisip niya agad na ang pag-YouTube or pag-stream, ang dami niya palang na accounts no, sa iba't ibang platforms, no? Pag iniisip mo lang ganun is hindi mag-grow ang channel mo, no? And ako since nagawa naman ng reaction video, gusto ko talaga na masabi yung thoughts ko since I'm a dancer, no? Yun, I'm a dancer, no? Hindi ko masabi professional dancer ako, pero I'm dancing for almost 13 years plus na guys as in. So, sobrang dami ko na talagang experience sa pagkasayaw. And ayun lang, kaya doon ako nagsimula. Gusto ko lang makapagbigay ng lesson sa pagsasayaw, no? And pero pag may mga gantong mga YouTuber na wala, nonsense na kasi sinasabi mo tapos mga hate comments pa or hate or negative vibes pa, parang napakawalang kwenta ng YouTube channel mo. And ayun lang yung masasabi ko. Na-trigger din ako asin pero syempre hindi ako masyadong nagpaka-stress kasi mga gantong tao is immature, napaka-immature. And nag-guess ko na kung ba't maraming mga YouTuber na trigger dito and syempre yun 18 in behalf of 18 hayaan nyo na tong yung gantong klaseng tao, hayaan nyo na basta tabi nyo, nyo na lang i-block nyo na lang. Iyahin nyo na yung mga notifications nyo sa kanya. So yun lang guys, I hope na meron tayo natunang lesson dito, no, sa gantong klaseng bagay, no, na wag nyo nang pansinin yung mga gantong bagay and ayun lang, wala na ako ibang masabi kundi trash! Trash boy! So guys, kung meron ka sa kalang comment message nyo sa Facebook page ng Point of Pen. So this is Point of Pen signing out. Peace, let's G!